Agad na naaksyonan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Ang makapangyarihang aksyon na ito na inanunsyo sa ikatlong Senate of the Nation Address o SONA ni Marcos ay makakaapekto sa tinatayang 42,000 Pilipinong workers. Subalit ang matapang na hakbang na ito, kahit na may kaakibat na hamon, ay naglalayong bigyang prioridad ang pangmatagalang kapakanan ng bansa kaysa panandaliang benepisyong pang-ekonomiya. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni PBBM ang pangangailangan na ipatigil ang operasyon ng mga POGO bago matapos itong taong ito. Sinabi naman ni PAGCOR Chief Alejandro Tenco, ang Department of Labor and Employment o DOLE ay naatasang tumulong sa maapektong mga manggagawa upang makahanap ng bagong trabaho. Ang maagap na hakbang na ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng pamahalaan na tiyakin na hindi mapapabayaan ang mga apektadong mga individual. Binanggit ni Tenco na ang mga skills training program na inaalok ng DOLE ay magkakaroon ng mahalagang papel sa transisyong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kasanayan sa mga manggagawa. Layunin ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng pagkawala ng trabaho at magbigay ng landas tungo sa mas matatag at siguradong hanap buhay. Ang pamamaraang ito ay nagpapakita ng isang maingat at pangmatagalang estratehiya na nagbibigay diin sa pag-unlad at katatagan ng mga manggagawang Pilipino. Naniniwala si Pangulong Marcos na ang paghinto ng operasyon ng POGO ay makakabuti para sa lahat ng mga Pilipino sa kalaunan. Ang mga negatibong implikasyong panlipunan at pang-ekonomiya na kaugnay ng POGOs kabilang ang mga isyu sa krimen at katatagang pinansyal ay matagal nang naitala. Sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga operasyong ito, naglalayong lumikha ang pamahalaan ng mas ligtas at mas matatag na kapaligiran para sa mga mamamayan. Bagamat ang agarang pagkawala ng trabaho ng 42,000 workers ay isang malaking alalahanin, ang komprehensibong plano ng pamahalaan upang harapin ang isyong ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa responsableng pamamahala. Ang pinagsamang pagsisikap ng PAGCOR at DOLE ay naglalayong tiyakin ang maayos na transisyon para sa apektadong mga manggagawa na nag-aalok ng pag-asa at bagong mga oportunidad. Naayon din ito sa mas malawak na pagsisikap na itaguyod ang mga lokal na industriya at ekonomiya. Sa pamamagitan ng pagtuon sa skills training at pag-unlad ng mga manggagawa, ang pamahalaan ay naghahanda ng pundasyon para mas matibay at mas maraming pang-ekonomiyang tagumpay. Hindi lamang ito tumutugon sa agarang mga hamon, kundi naglalatag din ng landas para sa pangmatagalang paglago at kasaganahan. Ang POGO ban, kahit mahirap, ay isang mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng mas malaking kabutihan para sa Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng dedikasyon sa pagprioridad ng kapakanan ng mga Pilipino at paglikha ng mas ligtas at mas maunlad na hinaharap. Sa tulong ng PAGCOR at DOLE, ang apektado mga manggagawa ay maaaring umasa sa bagong mga oportunidad at mas maliwanag na kinabukasan. Kung mayroon man maapektuhan ng husto sa Philippine Offshore Gaming Operator na formal na ipinapaba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay hindi ang sambayan ng Pilipino, kundi ang POGO politicians at ang mga protektor nila sa gobyerno. Ito ang pahayag ni House Committee on Dangerous Drugs Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers matapos idineklara ni Marcos ang kanyang State of the Nation Address o SONA noong Lunes. Ang total ban sa POGO, legal man o illegal, ay kailangan na mawala bago matapos ang taon. The total ban on Philippine online gaming operators, ordered by President Ferdinand Marcos Jr. on Monday,
has effectively placed in disarray all Pogo-linked politicians and other government officials, or the so-called makabagong makapili, who are banking on the online gaming firms' financial support in the May 2025 elections, ani Barbers. Hindi na nagbanggit si Barbers ng pangalan ng Pogo politicians at mga protektor ng mga Chinese nationals na nagpapatakbo ng nabanggit na pasugalan sa bansa, na sangkot din aniya sa iba't ibang krimen katulad ng money laundering, tax evasion, torture, kidnap for ransom, human trafficking, murder, at iba pang uri ng krimen. Sinabi ni ACT Party List Representative Franz Castro na walang silbi ang direktiba ni Marcos na total ban sa Pogo kung hindi nito kayang panagutin ang mga taong tumatayong protektor nito. Dapat may pagpananagot sa mataas na opisyal na naging protektor na nakikinabang din dito, paliwanag ni Castro. Tututukan naman umano ni Manila Representative Bienvenido Abante Jr. ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR upang matiyak na susunod ang mga ito sa direktiba ni Marcos na kailangan mawala na ang Pogo bago matapos ang taon. Effective today, all Pogos are banned. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa Batasang Complex lungsod ng Quezon. Para sa Pangulo, kailangan ng itigil ang panggugulo ng Pogo sa lipunan at paglalapastangan sa bansa. The grave abuse and disrespect to our system and laws must stop, ayon kay Pangulong Marcos. Inatasan din ng Pangulo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ng tight deadline para i-wind down ang kontrobersyal na Pogo activities bago matapos ang taon. Tila binuksan kasi ng Pogos ang gateway sa mga criminal activities sa Pilipinas. Ginawa ng maraming pagsalakay kung saan nakakita ng ebidensya ng human trafficking, prostitution, torture, at marami pang iba. Inatasan din ng Pangulo ang PAGCOR na tumulong sa paghahanap ng alternatibong trabaho para sa mga mawawala ng hanap buhay. Sa ulat, nagbigay na rekomendasyon si Finance Secretary Ralph Recto kay Pangulong Marcos para sa total ban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operation. Sa kabilang dako, pinuri naman ni Senator Win Gatchalian ang mga business at social civic groups sa pagsuporta sa panawagan na ipagbawal na ang Philippine Offshore Gaming Operator sa bansa sa gitna ng mga natuklasang irregularidad at paglaganap ng krimen na nauugnay sa nasabing industriya.